Dumating na ang summer vacation, at tuwang-tuwa ang lahat ng estudyante. Si Rio, ngayon sa kanyang huling taon sa Nakamatsuday Junior High, ay nanunood ng isang laban sa badminton. Dumating si Shizuo at agad itong nakilala bilang ang Yokohama Minato Prefectural Tournament, ang kapareho nilang napanood na magkasama ilang araw na ang nakalipas. Si Rio ay isang malaking tagahanga ni Yusa Kento. Sa final na iyon, si Yusa ay hindi kapanipaniwalang cool, ang kanyang antas ay malinaw na magkaiba ang mundo sa kanila. Nais ni Rio na maglaro siya ng ganoon balang araw. Naisip ni Shizuo na dapat subukan ni Rio na mag-apply sa Yokohama Minato High. Ngunit nagdududa si Rio sa kanyang sarili, iniisip na walang paraan na maabot niya ang antas na iyon. Si Shizuo, gayunpaman, ay naniniwala na kung si Rio ay magsisikap, maaari talaga siyang maglaro kasama ang kanyang idolo. Gayunpaman, mahirap paniwalaan si Rio. Pagkatapos ay sumali si Hiroto sa pag-uusap at nagmumungkahi na silang tatlo ay dapat mag-apply sa Inayama High School ng magkasama. Sumang-ayon si Shizuo, masaya kung makakatambay silang tatlo doon. Sinasabayan din ito ni Rio. Sa sandaling iyon, tinawag ni Mr. Shimamura, ang kanilang guro, si Rio nang hindi inaasahan. Hindi alam kung ano ang nangyayari, dinala si Rio sa guest room. Sa loob, naghihintay na sa kanya ang coach ng Yokohama Minato Badminton Club. Ang kanyang pangalan ay Coach Ebahara. Natigilan si Rio. Nagsimulang mag-usap ang dalawa. Si Mr. Shimamura pala, ay dating estudyante ni Coach Ebahara noong nagtuturo siya ng matematika. Nang makilala niya si Rio, pinuri siya ng coach, sinabing gwapo siya at napakahusay ng ugali. Pagkatapos ay mabilis siyang bumaba sa negosyo at tinanong si Rio kung gusto niyang sumali sa Yokohama Minato. Sinabi niya na gusto niyang makasama si Rio sa team. Natarante si Rio sa alok. Ang kanyang pagganap sa ngayon ay hindi pa talaga katangi-tangi. Ngunit ipinaliwanag ni Coach Ebahara na ito ay isang pagkakaiba lamang sa karanasan, at kung sasali si Rio, magkakaroon siya ng mahahalagang kasanayan at magkakaroon ng pagkakataong makamit ang mas malalaking layunin. Nang maglaon, sinabi ni Rio kina Shizuo at Hiroto ang tungkol sa nangyari. Pareho silang nagulat. Binanggit ni Rio na pinuri ng coach ang kanyang mga binti. Pagbibiro ni Hiroto, "Oy, maganda rin ang mga binti ko, kaya bakit hindi ako na-scout?" Nakikita ito ni Shizuo bilang isang kamangha-manghang swerte at ipinaalala sa kanila na si Rika, ang nakatatandang kapatid na babae ni Rio, ay isa ring estudyante sa Yokohama Minato. Pareho silang masaya para kay Rio, kahit na medyo tinutokso nila siya. Sinabi ni Shizuo na sa paaralan ay magiging maayos ang Inayama kung siya lang at si Hiroto. Tapos umalis na silang dalawa. Si Rio, gayunpaman, ay naiwang malungkot. Kung hindi dahil kay Shizuo, hindi na sana siya magsisimulang maglaro ng badminton. Ang dalawa sa kanila ay hindi sinasadyang sumali sa badminton club sa pag-aakalang ito ay basketball, at mula sa araw na iyon, palagi silang naglalaro ng magkasama. Nagtrabaho sila ng husto bilang isang team, at kasama si Hiroto, naging matalik na magkaibigan. Ngayon ay nakatayo si Rio sa isang malaking crossroad sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, sinabi niya sa kanyang pamilya ang lahat. Medyo nagulat ang kanyang mga magulang at kapatid. Tutol ang kanyang ama, alam niya kung gaano kahirap makapasok sa isang paaralan sa pamamagitan ng rekomendasyon sa sports. Paano kung masugatan si Rio at hindi na makakalaban? Nagdududa din siya kung sapat ba ang kakayahan ni Rio para makipagsabayan sa mga estudyante doon. Iniisip ng kanyang ina na maaaring mas bagay ang Inayama. Pero nagsalita si Rika. Alam niyang gusto ito ni Rio. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay nakapasok sa Yokohama Minato sa pamamagitan ng isang rekomendasyon sa sports, kaya naiintindihan niya kung paano ito gumagana. Isang hindi pagkakasundo ang sumiklab sa pagitan ni Rio at ng kanyang ama. Dahil sa sobrang pagod, nagdahilan si Rio at lumabas para tumakbo. Aalis na siya, tinawag siya ni Rika. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanilang ama ay dating tumatakbo at nakapasok sa universidad sa isang scholarship sa palakasan. Ngunit maagang natapos ng isang pinsala ang kanyang karera sa atleta, kaya ngayon, natatakot ang kanilang ama na si Rio ay magdusa ng parehong kapalaran. Malumanay na tinatanong ni Rika ang tunay na nararamdaman ni Rio. Gusto niyang maunawaan ang totoong emosyon nito at hikayatin itong pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay at magdesisyon para sa kanyang sarili. Habang tumatakbo si Rio, iniisip niya ang lahat. Kahit na nagkataon lang na nakapasok siya sa badminton, nagdulot ito ng malaking kaligayahan sa kanya, gaano man ito kahirap. Sa paglipas ng panahon, siya ay naging kapitan ng koponan, at ang koponan ay lumakas, pagsulong mula sa mga lokal na paligsahan hanggang sa antas ng prefectural.
Pagkatapos, sa kanyang ikatlong taon, nakita niya si Yusa Kento na naglalaro sa finals. Mula sa sandaling iyon, alam niya, gusto niyang maglaro ng ganoon. Sa bahay, mas nakipag-usap si Rika sa kanilang ina tungkol kay Coach Ebahara. May talento siya sa pagkilala sa potensyal, kung na-scout niya si Rio, ibig sabihin ay may nakikita talaga siya sa kanya. Nag-aalala pa rin ang kanilang ina, na kilala ang personalidad ni Rio mula pa noong siya ay maliit. Pero iginiit ni Rika na simula nang magsimulang maglaro ng badminton si Rio, malaki na ang pinagbago niya. Kung sasali siya sa Yokohama Minato, mas makikita nila ang pagbabagong iyon. Si Rio, tumatakbo pa rin, ay malalim ang iniisip, napunit sa pagitan ng pagdududa at pagnanasa. Ang totoo, gusto niya talagang subukan. Gusto niyang makita kung hanggang saan siya makakarating. Kung makakapaglaro siya sa tabi ni Yusa. Balak sana ni Rio na i-message si Shizuo para humingi ng tawad, pero inabot muna ni Shizuo. Hinikayat pa rin niya si Rio na sundin ang tunay na ninanais ng kanyang puso. Nangako silang dalawa na maghaharap sila sa korte balang araw, hindi masyadong malayo sa hinaharap. Pakiramdam ni Rio ay isang maliwanag at kamangha-manghang kinabukasan ang nasa unahan niya. Pag-uwi niya, sinabi niya sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang desisyon, talagang gusto niyang dumalo sa Yokohama Minato. Gusto niyang makita kung hanggang saan siya makakarating. Sinabi rin niya na hindi siya papasok sa pamamagitan ng isang rekomendasyon sa palakasan, ngunit sa pamamagitan ng espesyal na programa ng paglipat. Nagulat si Rika sa narinig. Alam ni Rio na, dahil sa kanyang kasalukuyang pagganap, ang pagpasok ay tila halos imposible. Ngunit iyon mismo ang dahilan kung bakit determinado siyang ibigay ang lahat mula ngayon. Magtagumpay man siya o mabigo, patuloy siyang magsusulong hanggang dulo. Hiniling niya sa kanyang mga magulang na tanggapin ang kanyang desisyon. Sa huli, pumayag din ang kanyang ama at ina. Naaliw si Rika, sabihin sa kanya na magsimula kaagad habang mainit ang kanyang motibasyon. Nangako siyang tutulungan siya sa abot ng kanyang makakaya. Kinabukasan, nalaman ni Mr. Shimamura ang lahat at nagulat din siya. Bagamat wala siyang magagawa ng direkta, sinabi niya kay Rio na sana ay maabot niya ito hanggang sa huli. Mula doon, itinapon ni Rio ang kanyang sarili sa kanyang pag-aaral sa lahat ng mayroon siya. Araw-araw, nagsumikap siya, at unti-unti, bumuti ng husto ang kanyang pagganap sa akademiko. Natuwa siya nang makitang sa wakas ay nagbunga na ang kanyang mga pagsisikap. Pagkatapos, out of the blue, inimbitahan siya ni Coach Ebahara na dumalo sa isang espesyal na sesyon ng pagsasanay upang maging pamilyar sa koponan. Masayang tinanggap ni Rio nang walang pag-aalinlangan. Sinabi niya sa kanyang dalawang kaibigan ang tungkol sa pagsasanay, at hinikayat silang ibigay din ang kanilang makakaya para sa paparating na mga pagsusulit sa pasukan. Pagkatapos magpaalam, si Shizuo ay sumigaw sa kanya, manatiling nakatutok. Nagbigay si Rio ng matatag na tango, handa na siya. Maya-maya pa, dumating siya sa Yokohama Minato at pumasok sa badminton club. Nagtipon na ang lahat. Simula ngayon, 5 junior high na estudyante ang lalahok sa espesyal na sesyon ng pagsasanay na ito. Hiniling ni Coach Ebahara sa kanilang 5 na magpakilala. Nauna si Rio. Sa tabi niya ay ang Higashiyama twins, Taichi at Yuji, pati na rin si Sakaki Shoei at panghuli, si Matsuda Kuki. Hiniling nilang 5 sa mga upperclassmen na gabayan silang mabuti. Ang kapitan ng club, si Hango, ay naruroon, at pagkatapos ay lumitaw ang alas, si Yusa. Halos nanginginig si Rio sa excitement, medyo nalalaway nang makita ang kanyang idolo. Ngunit sa kaibahan, si Yusa ay malamig at malayo. Sa seryosong tono, sinabihan niya ang mga bagong dating na huwag hadlangan ang kanilang pagsasanay. Natigilan si Rio. Ito ay hindi katulad ng idolo na naisip niya. Sina Sakaki, Taichi, at Yuji ay magkakilala na noon pa man. Hindi makapaniwala si Rio na napapaligiran siya ng napakaraming sikat na manlalaro. Nakilala pa nga ni Sakaki si Rio, nagkaharap na sila ng maraming beses, kahit na laging natatalo si Rio. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam tungkol kay Matsuda. Nagsimula na ang warm-up session. Binigyang diin ni Coach Ebahara ang kahalagahan nito, nakakatulong ito sa katawan at isipan na lumuwag at magkasabay. Ang wastong paghahanda ay ang susi. Nagpatuloy ang warm-up sa pamamagitan ng drill pagkatapos ng drill, at pagkatapos ng parang 77 o 49 na hakbang, hindi mo na masabi, natapos na rin ito sa wakas. Pagkatapos, tinawag ang 5 sa court. Ang unang training drill ay ang pagtumbo sa mga shuttle tube stand na may malinis, tumpak na mga hit. Magpapakita si Yusa. Si Rio, na nakatayo sa malapit, ay na-starstruck pa rin at halos naglalaway na naman. Sinabihan ni Coach Ebahara ang grupo na bigyang pansin.
Ang layunin ay itumba ang lahat ng 4 na tube sa loob ng 2 minuto. Sa kanyang unang paghindayog, madaling napatumba ni Yusa ang isa. Siya ay nagpatuloy ng walang kahirap-hirap at, sa pamamagitan ng 20 segundo na marka, lahat ng 4 ay nahulog. Namangha ang lahat ng nanonood. Masiglang sinabi ni Yusa sa kanila, kung sa tingin mo ay makokopya mo ako, sige subukan mo. Yung iba halatang naiinis sa ugali niya. Samantala, si Ryo ay nagsisimula nang makita na ang kanyang idolo ay hindi kung sino siya sa tingin niya. Nagboluntaryo si Matsuda na mauna. Inihagis ang shuttle, pero namiss niya ang kanyang unang palo. Gayunpaman, nakita ni Coach Ebahara ang potensyal. Nagsimulang mag-adjust si Matsuda, at sa kalaunan ay nakatumba siya ng isang tube. Sa pagtatapos ng 2 minuto, nakabuwal siya ng 3 sa kabuuan. Sunod si Taichi, na mahusay na nag-perform at nakabuwal ng 2 tube. Ang kambal niya, si Yuji, ay sumunod at nagtapos na may parehong resulta. Pagkatapos ay dumating si Sakaki, na determinado na patunayan ang kanyang sarili at ipakita na kahit ang pretty boy na si Yusa ay hindi matatalo. Pero sa kanyang unang subok, hindi man lang naipasa ni Sakaki ang shuttle sa ibabaw ng net. Si Yusa ay humalakhak, sinabing si Sakaki ay parang nagwawalis na parang sinusubukan niyang palamigin ang isang stadium. Si Matsuda ay makikita na masyadong pinipilit ni Sakaki ang mga bagay-bagay. Sa huli, hindi nakapagpabagsak si Sakaki ng kahit isang tube. Pinayuhan siya ni Coach Ebahara na matutong kontrolin ang sarili at bumuo ng mental na tibay. Si Sakaki ay naiinis, pinipigilan ang kanyang emosyon. Sa wakas, turn na ni Ryo. Humigop siya ng malalim na hangin at nag-focus. Ang kanyang unang tama, palpak. Sa pangalawang pagkakataon, pareho pa rin ang pagkakamali. Sinimulang balikan ni Ryo sa kanyang isipan ang mga galaw ni Yusa. Talaga, may kakaiba sa pagkakataong ito. Patuloy siyang nag-visualize at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sa pagkakataong ito, umalog ang shuttle tube. Muling nagtuon ng pansin, maingat niyang ginaya ang anyo ni Yusa, at sa pagkakataong ito, matagumpay niyang nahulog ang tube. Natapos ang 2 minuto. Ang mga nakatatandang estudyante ay nagsisimula ng maging interesado sa grupong ito ng mga junior. Sa break, hindi pa rin makapaniwala si Sakaki na wala ni isa sa kanila ang nakapagpabagsak ng lahat ng 4 na tube. Gayunpaman, inamin niya na ang pagpili na pumunta sa Yokohama Minato ay tamang desisyon. Ibinahagi niya na nakatanggap din siya ng alok mula sa Haujo Academy, pero pinili niyang hindi pumunta, dahil narinig niyang nandito si Ryo. Talagang gustong makipagtulungan ni Sakaki at maglaro ng double kasama si Ryo. Talagang gusto niya si Ryo at mula pa sa unang laban nila ay napansin niyang espesyal si Ryo. Pagkatapos ng pahinga, nagpatuloy ang pagsasanay. Sa pagtatapos ng araw, lahat ay labis na pagod. Inamin ni Ryo na ang pagsasanay sa antas ng mataas na paaralan ay nasa ibang antas. Namangha si Sakaki na nakatayo pa rin si Ryo at sinabi niya ito sa kanya. Sinabi ni Coach Ebahara sa kanila na ang araw na ito ay isang magaan na sesyon lamang, simula bukas, magpapa-full intensity drills na sila. Nagulat ang grupo sa kung gaano na ito kahirap. Gusto ng lahat na mas formal na ipakilala ni Matsuda ang kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na kakalipat lang niya sa simula ng ikalawang semestre at bumalik mula sa ibang bansa, kung saan siya nanirahan sa Shanghai dahil sa trabaho ng kanyang mga magulang. Ngayon na bumalik na sila sa Japan, nandito na siya. Si Coach Ebahara ay kilala na ang ama ni Matsuda at siya ang naggabay sa kanya patungo sa badminton club nang bumalik sila. Sinabi ni Matsuda na balak niyang kunin ang entrance exam ng mag-isa, kahit na hindi pa siya nakakapagdesisyon ng huli, pangunahing dahil hindi niya gusto ang mga nakatatanda tulad ni Yusa. Sang-ayon ang lahat na talagang mahirap tiisin ang ugali ni Yusa. Hinikayat ni Sakaki si Matsuda na makipagtulungan sa kanila kahit na ganoon. Dapat magsanib puwersa ang 5 para ipakita kay Yusa kung ano ang kaya nila. Sinabi ni Matsuda na ayaw niya ng mga tao at umalis. Napabuntong hininga si Sakaki, kung hindi 5, 4 na lang. Pero iginiit ng kambal na Higashiyama, si Ryo lamang ang sapat. Narinig nila ang pag-amin ni Sakaki kanina at tinanong si Ryo kung paano niya balak tugunan ang mga damdaming iyon. Si Ryo ay nag-stammer, sa ngayon, kami ay magkaibigan lang. Na nagpadala sa kanila sa hysterical na pagtawa. Nangako ang grupo na susuportahan ang isa't isa sa hinaharap. Mamaya, napansin ni Ryo sina Shizuo at Hiroto na nag-aaral ng magkasama para sa kanilang entrance exams. Nag-usap sila sandali, at sinabi ni Ryo ang katotohanan tungkol sa kanyang idolo, si Yusa ay hindi katulad ng kanyang inaasahan, pero kailangan pa rin niyang aminin na sobrang galing ng guy.
Ang tatlo ay gumawa ng isa pang pangako na patuloy na gawin ang kanilang makakaya. Noong gabing iyon, sinabi rin ni Rio sa kanyang kapatid ang lahat. Sinabi ni Rika na ayaw niyang matalo siya sa isang katulad ni Yusa. Kumpiyansa siya na hindi matatalo ng sino man ang kanyang nakababatang kapatid. Mula noong araw na iyon, ang buhay ni Rio ay umiikot sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay tuwing Huwebes. Si Matsuda, sa kabila ng kanyang mga naunang sinabi, ay dumadalo rin sa pagsasanay tuwing Linggo. Lalong naging malapit ang kanilang samahan. Sa wakas, inihayag ni Matsuda na pumasa siya sa entrance exam. Masaya si Sakaki na ang 5 sa kanila ay opisyal ng kasama sa grupo. Maglalaro na sila ng sabay-sabay simula Abril. Di nagtagal, dumating ang araw ng pagtatapos. Lahat ay nagbati-bati sa isa't isa sa pagtatapos ng junior high. Nagkaroon si Rio ng huling pag-uusap kay Shizuo at Hiroto. Pagkatapos ng araw na ito, ang tatlo sa kanila ay magpapatuloy sa magkaibang landas. Pero hindi ito nakikita ni Rio bilang isang pagtatapos, alam niyang magkikita silang muli sa regional tournament. Sinabi ni Hiroto sa kanya na kung gusto niyang makaharap sila, mas mabuting magsimula na siyang mag-ensayo sa double. Naalala ni Rio ang mga salita ni Sakaki, at nangako siyang gagawin niya ito. Ang tatlo ay emosyonal, tapos na talaga. Nagpasalamat si Rio kay Shizuo sa pag-anyaya sa kanya na maglaro ng badminton noong mga nakaraang taon. Ang makapaglaro kasama silang dalawa sa loob ng 3 taon ay kamangha-mangha. Nagpaalam ang tatlo. Tulad ng dati, sumigaw si Shizuo, mag-focus. At tulad ng dati, sumagot si Rio gamit ang kanyang pirma na galaw. Pagkatapos ay dumating ang seremonya ng pagpasok sa Yokohama Minato. Ngayon ay simula ng bagong buhay, paaralan ni Rio. Dumating ang kanyang pamilya upang batiin siya at kumuha ng mga litrato. Nang dumating siya sa klase, natagpuan niyang si Matsuda ay nasa parehong klase niya muli. Ang mga club ng paaralan ay nasa recruitment mode na. Sabay na pumunta sina Rio at Matsuda para tingnan ang badminton club. Nandoon na sina Sakaki, Taichi, at Yuji. Bigla, ilang bagong estudyante ang dumating na gustong sumubok. Lahat ay nagpalit ng kanilang gamit at nagtungo sa court. Ngayong taon, tinanggap ng club ang 10 bagong miyembro, parehong may karanasan at mga baguhan. Muling nagpakilala si Kapitan Hongo at inilatag ang susunod na layunin ng koponan, ang makapasok sa pambansang torneo. Pero una, kailangan nilang manalo sa Inter-School Championship. Kahit ang warm-up lang ay nakapagpahingal sa lahat. Nagpatuloy ang pagsasanay. Ang mga bagong miyembro na walang karanasan ay humihingal na. Sumunod ang mga plank drills. Napansin muli ni Rio, talagang napakahusay ni Yusa. Pagkatapos ng oras, lahat ay bumagsak. Isang nakakapagod na araw ang natapos. Sabay-sabay nang umuwi ang lahat. May ilang miyembro na nagreklamo na nag-aksaya sila ng buong araw sa pagsasanay nang hindi man lang nahahawakan ang raketa. Pagkatapos noon, nagpaalam silang lahat at umuwi. Kinabukasan, si Hori at Imamura ay umalis na parang hangin. Nagpatuloy ang ensayo. Nagsimula ng pag-usapan ng mga nakatatandang estudyante ang mga bagong miyembro. Pinahiya ng magkapatid na Taichi at Yuji ang kanilang mga nakatatanda sa galing ng kanilang ginagawa. Ang mga baguhang miyembro ay binigyan ng masusing gabay. Biglang tinanong ni Coach Ebahara si Rio kung gusto niyang subukan maglaro ng laban kay Yusa. Natakot si Rio nang marinig iyon, pero dahil talagang hinahangaan niya si Yusa, tinanggap niya. At kaya, sa wakas ay nagkaroon si Rio ng pagkakataong harapin ang kanyang idolo. Nagsimula ang laban. Akala ni Rio na kaya niyang hulaan ang mga shot ni Yusa, pero nabigo siya. Humiling siya kay Yusa ng isa pang pagkakataon. Pero kahit na ganoon, lagi pa rin niyang namimiss ang lahat ng smash ni Yusa. Sinubukan niyang mag-focus ng mas mabuti. Ngayon ay kaya na niyang hulaan ang direksyon ng shuttle, pero hindi pa rin niya ito mapigilan. Nagulat si Yusa na kahit paano ay nakapag-react si Rio sa kanyang shot. Ang sandaling iyon ay nagpasimula kay Yusa na bigyang pansin siya. Pinuri pa nga niya ang apelyido ni Rio, sinabing maganda ito. Naiinis si Rio sa kanyang sarili. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataon na ganito, at sinayang niya ito. Si Yusa ay patuloy na tiningnan ang mga first year, iniisip na sila ay sobrang mahina. Narinig ni Sakaki at lalo pang nag-init ang ulo. Bumulong siya sa sarili na si Yusa ay parang isang, pangit na prinsipe. Sa bahay, napansin ng nanay ni Rio na mas marami siyang kinakain. Mas nag-aalala ang kanyang tatay tungkol sa kanyang mga grado. Tinutukoy ng kanyang kapatid na kung masyadong mababa ang kanyang mga marka, hindi siya papayagang makilahok sa mga aktibidad ng club. Ayaw ni Rio na mag-alala ang kanyang pamilya. Kumpiyansa siyang kaya niyang hawakan pareho.
Pero kinabukasan, nakakuha siya ng 34 sa kanyang pagsusulit. Tumangala siya at nakita na si Matsuda ay nakakuha ng perpektong 100. Nagbigay si Coach Ebahara ng babala kay Rio pero pinabayaan na lang ito sa pagkakataong ito. Sinabi niya na ayaw niyang mangyari ito muli. Noong hapon na iyon, matapos ang pahinga, bumalik na sa pagsasanay ang lahat. Kinabukasan, nalaman nila na hindi pumasok si Nanomura sa ensayo. Ipinaliwanag ni Uchida na hindi na kayang sabayan ni Nanomura ang parehong paaralan at pagsasanay, kaya't umalis na siya. Doon nalaman ng lahat na si Uchida pala ay mula sa espesyal na advanced na klase. Napagtanto ni Rio na kailangan pa niyang magpursige ng mas mabuti. Nagpatuloy ang pagsasanay. Pinilit ni Uchida ang kanyang sarili at nagawa niyang tapusin ito sa kabila ng hirap. Sabi niya, bawat simula ay mahirap. Pero talagang magaspang pa rin ang kanyang paglalaro. Tinanong ni Coach Ebahara kung may nilalaro na siya dati. Sinabi ni Uchida na naglaro siya ng table tennis noong junior high. Sinabi ng coach na subukan ang bagong ritmo, tumama habang sinasabi ng malakas ang lakas ng loob, magpatuloy. Sinabi niya kay Uchida na iayon ang kanyang mga swing sa ritmong iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan ni Uchida ang shuttle. Lahat ay namangha. Malalim na nagpasalamat si Uchida kay Coach Ebahara. Ipinaliwanag ng coach na ito ay isang trick upang matulungan si Uchida na mapabilis ang kanyang reaksyon at mapalawak ang kanyang saklaw lampas sa kanyang nakasanayan sa pingpong. Kinabukasan, si Ashiki na ang sumunod, pero sa hindi inaasahan, hindi rin nagpakita si Uchida. Lahat ay nagsimulang mag-alala, nawawasak na ba ang koponan? Nagkomento si Matsuda, kung nawala na ang pagmamahal, wala nang saysay na magpakatatag. Pero nang dumating sila sa court, nakita nilang naroon na si Uchida na naglilinis. Lumabas na wala pala siyang klase sa ika-6 na oras at maaga lang siyang dumating. Akala ng lahat ay umalis siya at tumakas, pero sinabi ni Uchida na talagang nag-e-enjoy siya. Nakapagpasaya rin iyon sa lahat. Nakasalubong ni Ashiki si Nanomura, na sumali sa photography club. Samantala, sinisikap ni Uchida na matapos ang mga pagsasanay ng araw. Kinuhaan siya ni Nanomura ng litrato habang nasa aksyon. Si Ishiki ay nilungon lang ang kanyang ulo at naisip, ano bang mga hangal na naglalaro ng badminton? Mas gusto ko pang kumanta ng karaoke kasama ang ilang mga babae. Dumating na ang tryouts para sa inter-school tournament. Tulad ng dati, nagdaos ang club ng mga rangkang match upang matukoy kung sino ang makakapasok sa team. Naniniwala si Coach Ebahara na ito ang pinakamakatarungang paraan. Sinabi ni Yusa ng tuwiran na hindi siya magpapigil, ibibigay niya ang lahat kahit sino pa ang kanyang kalaban. Ang mga unang taon ay nakita ito bilang kanilang pagkakataon. Gusto ni Sakaki na gumanti kay Yusa. Alam niyang hindi siya mananalo, pero determinado siyang makapag-iwan ng marka kahit papaano. Ang koponan ay puno ng sigla. Lahat silang 6 ay handa nang umalis. Tahimik na kinuha ni Yusa ang kanyang gamit mula sa kanyang locker at umalis nang walang salitang binitawan. Noong gabing iyon, muling nakipag-usap si Rio sa kanyang kapatid na babae. Umaasa siyang matatalo niya si Yusa. Pero si Rio, na nananatiling mahiyain, ay hindi sigurado. Humiling siyang mag-jogging upang magpahinga ang kanyang isip. Nagsimula ang mga rangkang matches ng club. Si Uchida ay humarap kay Yusa. Ang agwat sa pagitan nila ay napakalaki, parang butil ng buhangin na humaharap sa karagatan. Ang natitirang mga laban ay naging matindi. Natalo si Uchida kay Yusa ng 20 puntos. Si Yusa ay humalakhak, kung magtatapos ito na 21-0, tatawagan na kitang kawawang Uchida, mula ngayon. Determinado, sumigaw si Uchida, tapang. Laban. Bagaman muli siyang pumalya, bigla siyang nakapag-score ng 1 punto sa pamamagitan ng swerte. Ang koponan ay sumigaw ng malakas. Pati si Yusa ay mukhang naiinis. Sumagot si Yusa ng buong lakas, kitang-kita ng lahat na galit na siya ngayon. Nagtapos ang laban kaagad pagkatapos. Natalo si Uchida, pero tuwang-tuwa siya na nakapuntos siya. Sa puntong ito, nanalo si Yusa ng 3 sunod-sunod na laban. Si Matsuda ay ibinubuhos din ang lahat laban sa kanyang kalaban. Si Yokokawa ay napatunayang isang mahigpit na kalaban din. Sa court ni Rio, dikit na dikit ang laban sa 17 puntos bawat isa. Nagpatuloy ang rally, masusing pinanood ni Rio at hinulaan na ang kanyang kalaban ay maglalaro ng net shot. Nakahula siya, pero ang kanyang pagbabalik ay lumikha ng perpektong pagkakataon para kay Kobayashi na smash ito. Nalaman ni Rio na tapos na siya. Medyo nabigo si Coach Ebahara at ang mga nakatatandang manlalaro, pero nakita pa rin ng coach na napaka-interesante ni Rio. Samantala, naglalaban sina Taichi at Yuji.
Ang score ay tabla sa 20-20. Sa huli, nakuha ni Ryo ang kanyang tagumpay. Tungkol naman sa kambal, si Taichi ang nagwagi. Katatapos lang din ni Matsuda ng kanyang masiglang laban. Masiglang inanunsyo ni Ryo na nanalo rin siya sa kanyang laban. Ngayon, si Sakaki ay makakalaban si Yusa. Sa kabila ng ibinigay niyang lahat, hindi mapigilan ni Sakaki si Yusa sa pagkuha ng sunod-sunod na puntos. Pinagsabihan pa nga ni Yusa si Sasaki dahil masyadong maingay. Natapos na ang unang araw ng mga single na laban. Nanalo si Yusa sa lahat ng 5 niyang laban. May 4 na panalo si Matsuda. May 3 panalo si Sakaki. Si Taichi, Yuji, at Ryo ay may tig-2 panalo bawat isa. Wala pang panalo si Uchida sa kahit isang laban. Si Yusa, gayunpaman, ay sabik ng harapin si Ryo kinabukasan. "Kitikats tayo bukas, maliit na tao," sabi niya. Kinabukasan sa oras ng pahinga, dumating si Ashiki para palakasin si Ryo. Bumati si Matsuda sa kanya ng may paggalang, ngunit tuluyan siyang in-ignore ni Ashiki. Si Matsuda nang may kumpiyansa ay nagdeklara, "Ang laban ko kay Ryo ay matatapos sa loob lamang ng 7 minuto. Naamoy ni Ashiki ang tensyon at umalis bago pa naging awkward ang sitwasyon. Umalis din si Yusa makalipas ang ilang sandali. Si Matsuda ay halatang inis na inis dahil hindi man lang siya tinuturing ni Yusa na karapat-dapat na kalaban. Nang marinig ni Sakaki ang tungkol sa komento tungkol sa 7 minuto, nagalit din siya. Lahat ay naiinis sa kung paano palaging minamaliit ni Yusa ang iba. Nagtakda si Ryo ng layunin para sa kanyang sarili, gumanti kay Yusa. Si Sakaki, na may mahinang sikmura, ay kumain ng kaunti lamang sa tanghalian. Sa kabaligtaran, si Ryo ay may 2 buong putahe. Pagtingin niya, nakita niyang sabay na kumakain sina Taichi at Yuji, tulad ng mga kambal na sila. Pero mabilis na sinabi ni Taichi, "Hoy, nagkakaibang putahe tayo, bro." Si Uchida, sa kabilang banda, ay nagdala ng baong mula sa bahay. Pinapanood muli ni Matsuda ang mga video ng laban ni Yusa. Sinusubukang suriin ang kanyang estilo ng paglalaro. Kailangan niyang aminin, parang wala talagang kahinaan si Yusa. Nagsimula na ang ikalawang araw ng mga rangkang match. Matsuda ay humarap kay Yusa. Ramdam niya ang labis na presyon na inilalabas ni Yusa. Samantala, si Ryo ay nakaharap sa kapitan ng koponan, si Hango, na nagbigay ng mga utos habang naglalaro, pinipilit si Ryo na patuloy na gumalaw. Tinalo ni Yusa si Matsuda muli. Maliwanag na labis na nabigo si Matsuda sa pagkatalo. Gayunpaman, nagsimula ng bumuti ang performance ni Ryo dahil sa matibay na pagmamahal ni Hango. Mas maganda na ang paglalaro niya. Pagkatapos ng laban na iyon, humingi si Ryo ng pabor kay Uchida. Sa huling laban ni Ryo ng araw, siya ay nasa likod ng 15-8 laban kay Yusa. Nagbanggaan ang dalawa ng matindi, walang nagbigay kahit 1 pulgada. Patuloy na sumasalo si Yusa ng agresibo. Pagkatapos ng ilang sandali, napansin ni Ryo ang isang bagay, panahon na para sa net trick. Matagumpay niyang nailigtas ang shuttle mula sa isang drop shot, ngunit hindi niya naipagpatuloy ang rally. Malamang na napansin ni Coach Ebahara, seryoso na si Yusa sa paglalaro ngayon. Lumabas na, humiling si Ryo kay Uchida na bantayan ang oras para sa kanya. Tama nga, lumipas ang 7 minuto. Nawala ng focus si Yusa at hindi tama ang pag-hit sa shuttle. Sinubukan ni Ryo na umatake muli pero hindi niya ito natapos. Sa huli, nanalo ulit si Yusa. Gayunpaman, nakapag-score si Ryo ng 5 puntos, at sa gabing iyon, siya ay nakaramdam ng excitement at pagmamalaki. Kinabukasan, lahat ay naghanda para sa huling laban. Sa puntong ito, bawat miyembro ay may mga tagumpay na maipagmamalaki. Hindi na tinatawag na kahabag-habag si Uchida. Hindi natalo si Ryo sa loob ng 7 minuto. Inanunsyo ni Matsuda na ang layunin niya ay makuha ang ika-4 na pwesto sa single ranking. Tanging ang mga top 3 rankang players lamang ang papayagang lumahok sa opisyal na inter-school single tournament, ngunit maaaring makakuha ng pwesto bilang kapalit ang nasa ika-4 na pwesto. Kahit na unang taon pa lang siya, napakalaking bagay na iyon. Si Matsuda ay determinado na manalo sa kanyang huling laban. Nangako siyang hindi matatalo kay Ryo. Ito ay halos isang deklarasyon ng digmaan. Pagkatapos ay tumunog ang bell. Panahon na para sa klase. Dumating na ang huling araw ng mga rangkang match. Si Ryo ay nakaharap kay Sakaki, at nangunguna siya sa laro ng 20-18. Naalala niya ang kanyang naunang laban kay Hango, at kahit ang kanyang laro kay Yusa. Nakita ni Coach Ebahara na talagang umuusad si Ryo, kahit na medyo mabagal pa rin siya.
Pagkatapos ay dumating ang isang malakas na smash mula kay Ryo, nakuha niya ang winning point at napanalunan ang laban. Mamaya, nagsimula ang huling laban ng ikatlong araw. Ryo laban kay Matsuda. Lahat ay nanatili para manood, kahit na maaari naman silang umuwi ng maaga. Ang score ay 9-6. Ito ay isang labanan na palitan, walang sino man ang umatras. Lahat ay nanood ng may matinding konsentrasyon. Napagtanto ni Matsuda na kahit saan siya tumira, tila inaasahan ito ni Ryo. Pagkatapos, nakakita siya ng pagkakataon at sinubukan niyang mag-smash. Sinikap ni Ryo na iligtas ito. Napansin ni Sakaki na nabasag ang estratehiya ni Matsuda sa pag-iimbak ng enerhiya. Tama nga, nauubusan na ng lakas si Matsuda. Sa kabutihang palad para sa kanya, lumabas ng hangganan ang shuttle. Sa panahon ng pahinga, labis na napagod si Matsuda. Ang mga kalamnan sa kanyang mga binti ay nagsisimula ng mag-cramp. Hindi niya maintindihan kung paano ang laki ng pagbuti ni Ryo. Nagpatuloy ang laban. Parehong pumasok muli ang mga manlalaro, nagpapalitan ng shot. Ang score ay dahan-daang humigpit. Maya-maya, naging 20-19 na. Pareho silang pagod na pagod. Muling nagsimula si Matsuda. Isa pang rally, tumaas ang tensyon. Si Ryo ay nag-drop shot. Agad na tumugon si Matsuda, ngunit lumabas ng hangganan ang shuttle. Ang score ay pantay na ngayon, 20-20. Agad na nagpatuloy ang laban. Akala ni Matsuda ay ibabagsak ni Ryo ang shuttle, pero sa halip, nagpasya si Ryo na gumawa ng drop shot. Nagawa ni Matsuda na maibalik ito, pero hindi nakalampas ang shuttle sa net. Yung galaw na iyon, kopya lang ni Ryo ang teknik ni Yusa. Sa ngayon, nasa kanyang panig na ang kalamangan, sinubukan ni Ryo tapusin ang laban. Nakikita ni Coach Ebahara kung paano unti-unting lumalabas ang talento ni Ryo mula nang dumating siya rito. Bigla, nag-serve si Ryo sa net, 21, all na naman. Ang laban ay nanatiling napaka-tense. Muli na namang nagkamali si Ryo, at bumalik ang kalamangan kay Matsuda. Pagkatapos, muling nagkaproblema ang binti ni Matsuda. Bumalik siya ng shot na nagbigay kay Ryo ng kalamangan. Sumagot si Ryo ng isang malakas na smash, pero ito ay lumampas sa hangganan. Opisyal na nanalo si Matsuda sa laban. Tinanggap ni Ryo ang pagkatalo. Sa kabila ng pagkapanalo, hindi masyadong mukhang masaya si Matsuda. Sinabi ni Coach Ebahara na ang panghuling rank ng single mula sa nakaraang 3 araw ay ipapagsama at i-aanonsyo mamaya. Sinabi niya sa koponan na magpahinga at maghanda para sa mga double round. Ang mga unang taon ay inatasang maglinis, ngunit si Matsuda ay muling umalis nang hindi nagpapahalata, iniiwasan ang kanyang gawain. Nagtataka ang iba kung ano ang nangyayari sa kanya. Noong gabing iyon, ang mga rank ay ipinost sa pinto. Nakapag 5th si Matsuda, 9th si Sakaki, 10th at 11th sina Taichi at Yuji, 13th si Ryo, at 16th si Uchida. Medyo nalungkot ang lahat na hindi nakapasok si Matsuda sa top 4. Malinaw na nadismaya si Ryo sa kanyang sariling rank, ngunit alam niyang ang pagpupursige ay magbubunga rin ng tagumpay sa huli. Sa bahay, patuloy na bitter si Matsuda, naaalala ang sandali nang magpatalo siya kay Ryo. Mamaya, lumabas siya upang kumain at mag-refuel sa isang kalapit na diner na Keisei. Tumingin siya sa menu, akala niya ang mga presyo ay katulad lang ng isang karaniwang pagkain. Hindi inaasahan, nakita niya si Sakaki na nagtatrabaho bilang isang waiter doon. Dahil ipinagbabawal ang mga part-time na trabaho, naguluhan si Matsuda, pero inamin ni Sakaki na ang restaurant ay pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Ipinakilala din niya ang kanyang mga magulang. Hiniling ni Matsuda kay Sakaki na tulungan siyang pumili ng pagkain, at masayang pumayag si Sakaki. Samantala, narinig ni Rika ang pagrarank ni Ryo at napagtanto niyang hindi pa siya kasing galing ni Yusa. Nagpahayag ng pag-aalala ang kanilang ama tungkol sa pag-aaral ni Sakaki, ngunit binalaan ni Rika na papaluin siya kung magpapabaya siya. Ipinag-serve ang pagkain ni Matsuda, at hinikayat ng mga magulang ni Sakaki na kumain siya ng malaya. Humiling pa si Sakaki na magbahagi. Nakita ni Matsuda na masarap ang pagkain, hindi siya mapigilan sa pagkain. Pinuri siya ni Sakaki dahil nakapasok siya sa top 5 bilang isang first year. Pero para kay Matsuda, kung hindi siya nasa top 4, wala itong halaga. Tinanong ni Sakaki kung bakit nag-iisa si Matsuda sa pagkain, dahil kadalasang hindi nag-iisa ang mga estudyante sa high school sa pagkain. Ipinahayag ni Matsuda na nagdiborsyo ang kanyang mga magulang, at ngayon ay nakatira na lamang siya kasama ang kanyang ama, na kasalukuyang nagtatrabaho sa Timog Silangang Asya. Kaya lagi siyang kumakain mag-isa. Binanggit ni Sakaki na medyo sikat ang restaurant ng kanyang pamilya.
Si Matsuda, na parang nagbibiro, ay nagsabi na kung alam niya, hindi siya pupunta. Pagkatapos ng pagkain, pinasalamatan niya ang mga magulang ni Sakaki, at sinabi ng ama ni Sakaki na marami na siyang narinig na papuri tungkol kay Matsuda mula sa kanyang anak. Naglakad pa uwi ng magkasama sina Sakaki at Matsuda. Samantala, sinabi ni Ryo sa kanyang kapatid tungkol sa mga paparating na double matches at binanggit ang kanyang pangako kay Shizo, sa susunod na magkikita sila, magkakaroon sila ng patas at pantay na laban. Tinanong ni Matsuda si Sakaki kung talagang gusto niyang maglaro ng doubles kasama si Ryo, dahil akala ni Matsuda mas bagay si Sakaki sa single. Pero sinabi ni Sakaki na gusto niyang makipagtulungan kay Ryo at maging pinakamalakas na pares. Mas malalim na nag-usap ang dalawa at mas nakilala nila ang isa't isa. Si Uchida, samantala, ay patuloy na nag-ensayo gamit ang mantra na, matapang na magpatuloy. Kinabukasan, bumalik silang lahat sa paaralan. Mula sa araw na iyon, nagsimula na ang torneo ng double. Lahat ay determinado na mapabuti ang kanilang rank sa round na ito. Sa locker room, natuklasan nila ang isang nakakagulat na bagay, lahat ay may kanya-kanyang personal na locker na. Sobrang saya nila. Dumating ang kapitan at ipinaliwanag na ang mga locker ay talagang dapat na ma-install noong nakaraang taon, pero naantala. Akala ng koponan na ang kanilang pagsisikap ay nagbigay sa kanila ng pag-upgrade, pero lumabas na masamang timing lang pala. Nagpatuloy ang mga laban sa double. Tinalo ni Taichi at Yuji ang koponan ng kapitan, Hongo at Yoshimura, at nakuha ang pangalawang pwesto sa double tournament. Samantala, ang rank ni Ryo at Sakaki ay nananatiling lihim, napaka-suspenseful. Pagkatapos ay dumating ang araw, nagsimula na ang inter-school tournament. Unang lumabas ang mga singles matches. Opisyal nang nagsimula ang torneo. Ang paaralan ng Yokohama Minato ay patuloy na nananalo sa lahat ng kategorya. Si Yusa ang nanalo sa unang pwesto sa single. Nanalo rin ang paaralan ng unang pwesto sa lahat ng natitirang mga kaganapan. Susunod na ang pambansang palaro. Nagkaroon din ng singles round ng paligsahan na iyon. Ang buong koponan ay masigasig na sumuporta sa kanilang mga nakatatanda. Sa semifinals, hinarap ni Okazaki si Yokokawa. Si Okazaki ang kalaban ni Yuse sa final noong nakaraang taon. Nagsimula ang laban. Naglaro si Okazaki ng napakahusay at nanalo sa larong single. Sa larong double, pinanatili niya ang kalamangan at sa huli ay nakuha ang panalo. Wala nang ibang pagpipilian si Yokokawa kundi ilagay ang lahat ng pag-asa kay Yusa. At kaya pumasok si Yuse sa court. Nagsimula na ang finals, isang nakakabighaning laban. Determinado si Okazaki na makaganti kay Yusa. Pero kahit ano pang gawin niya, hindi nagpaapekto si Yusa. Madaling nakuha ni Yusa ang larong single, at dinala ang momentum na iyon sa larong double. Si Okazaki ay lubos na nahirapan. Tulad ng inaasahan, nakuha ni Yusa ang tagumpay para sa kanyang paaralan. Pagkatapos ay dumating ang double round. Ginampanan ng mga kapatid na Higashiyama ang kanilang trabaho ng maayos, pinasigla ang korte at nakakuha ng malinis na panalo. Sa semifinals, hinarap nila ang pares ng Okazaki. Ang laban ay matinding nakipaglaban, parehong dikit na dikit. Patuloy na tumaas ang iskor hanggang umabot ito sa 20-all. Hinimok ni Okazaki ang kanyang kapwa manlalaro na lumaban pa, kailangan nilang maghiganti sa kanilang pagkatalo kay Yusa. Tumama siya ng isang makapangyarihang smash, at parehong nagpatuloy ang bawat panig sa pagtulak sa kanilang mga sarili hanggang sa limitasyon. Hindi na nakayanan ni Yuji at naitira ang shuttle sa labas ng linya, na naglagay sa magkapatid sa isang mahirap na sitwasyon. Lahat ay kinakabahan, pinipigilang huminga. Ang kinalabasan ay umabot sa isang huling laban. Sa isang matinding smash, nakuha ni Okazaki ang larong single. Ang larong double ay agad na nagpatuloy pagkatapos. Ang dalawang magkapatid, Taichi at Yuji, ay nagsimulang mawalan ng koordinasyon, madalas na nagkakamali. Lumalawak ang agwat ng puntos. Pagkatapos ay may isa pang shuttle na lumampas sa hangganan, nanalo sina Okazaki at Arimura sa semifinals. Tulad ng inaasahan, lahat ay bumagsak muli kay Yusa. At syempre, si Yusa at Yokokawa ang nagsecure ng tagumpay. Ang buong koponan ay hindi makapaniwala na si Yusa ay hindi pa rin natatalo. Hinihikayat nila sina Taichi at Yuji na bumangon dahil may mga pagkakataon pa sa hinaharap. Pagbalik sa regular na pagsasanay, napansin ng koponan na nagpapanggap si Yuji na okay siya, pero sa kaloob-looban ay halatang nasasaktan siya. Sinabi niyang okay siya at humiling na tumakbo. Lumapit ang iba kay Taichi upang tanungin kung kumusta talaga si Yuji. Inamin ni Taichi na madalas bumibigay ang kanyang kapatid sa ilalim ng pressure at ibinahagi ang kaunti sa kanilang nakaraan,
Noong mga araw ng baseball nila, 1 puntos na lang ang kailangan nila para manalo, at lahat ay umaasa kay Yuji. Pero natalo siya ng takot, at hindi siya nakapagbigay. Mula noon, palaging nahirapan si Yuji sa mga desisyong may mataas na pressure. Doon din tumigil ang dalawa sa paglalaro ng baseball ng tuluyan. Dumating ang susunod na araw ng torneo. Muling pumasok sa court sina Taichi at Yuji. Ito ay isang mahirap na laban. Mula sa simula, ang kanilang mga kalaban ang nanguna hanggang sa match point. Isang shot ang hindi nakalampas sa net, nanalo ang Haojuhai sa Game 1. Nagsimula ang ikalawang laro, patuloy na tumatama si Yuji sa shuttle palabas ng linya. Sa halftime, patuloy pa ring naniniwala ang koponan sa kanila at sinabi na manatiling kalmado at magpatuloy. Nagpatuloy ang laban, at naging mas matindi ang mga rally. Gusto sanang umatras ni Yuji, pero sumigaw si Matsuda na huminto siya, at dahil doon, nakakuha siya ng matinding puntos. Iyon ang nagpasigla sa lahat, at ang koponan ay sumigaw ng buong lakas nila. Hindi sila binigo ng magkakapatid, ibinigay nila ang lahat. Umabot ang iskor sa 20-19. Parehong pagod na pagod ang magkabilang panig, patuloy na inihit at sinasalba ang shuttle. Nagtali sila sa 20-20. Pero bago pa sila makapagdiwang, nawala nila ang susunod na puntos. Gayunpaman, hindi tumigil ang mga sigaw ng suporta. Sa isang huling pagsisikap, ibinigay nilang dalawa ang lahat. Isang kamangha-manghang depensa mula kay Okazaki, at ang shuttle ay bumagsak sa loob ng court. Nanalo ang Haojuhai. Bagamat natalo, ngumiti pa rin ang magkapatid. Pagkatapos, nagpatuloy ang panalo ng koponan ni Yusa, at nakuha ni Hango at Yokokawa ang tagumpay. Sa 3 panalo at 1 talo, nakapasok ang Yokohama Minato sa Nationals. Pinatibay at pinasigla ng koponan sina Taichi at Yuji, na parehong nagsabing marami silang natutunan mula sa karanasang iyon at nagpapasalamat sa suporta ng lahat. Nadiskubre din nila muli ang kasiyahan na naramdaman nila nang una nilang simulan ang badminton. Pagkatapos, inimbitahan ng koponan ang Saitama Academy para sa isang pinagsamang ensayo. Ito ang paaralan na nanalo sa inter-school tournament ng 5 taon sunod-sunod, at hindi pa kailanman natalo ng Yokohama Minato. Napansin ni Yusa na wala ni isa sa mga 3 taon ang dumating. Nalaman na ang mga 3 taon ng Saitama ay nag-e-ensayo kasama ang Seisho University, kaya't ang kanilang coach ay ipinadala lamang ang mga mas mababang taon. Nang marinig iyon, lahat ay medyo na-insulto, parang pinapababa ang kanilang halaga. Nagsimula na ang laban. Nagulat si Ryo sa lakas ng Saitama kahit wala ang kanilang mga pangunahing manlalaro. Si Matsuda ay lubos na nalugmok. Napanalunan pa rin ni Yusa ang kanyang laban, pero natalo si Matsuda. Napansin muli ni Coach Ebahara na may problema pa rin sa stamina si Matsuda. Samantala, si Uchida ay nag-iipon ng maraming impormasyon hanggat maaari. Pagkatapos, pinasali ni Coach Ebahara si Yusa sa isang double match. Nagsimula ang laban, at todo ang ginawa ni Yusa, kahit pa nakapag-drop shot siya na nakalito sa mga kalaban. Si Yokokawa, gayunpaman, nasaktan ang kanyang binti at hindi nakabalik ng shot. Pinabayaan ni Yusa ang alalahanin, sinabing ayos lang siya. Sa kabilang panig, si Sakaki at Ryo ay pinapahirapan. Wala silang magawa laban sa kanilang mga kalaban. Nagtapos ang laro sa kabuoang pagkatalo para sa kanilang panig. Sinabi ni Miyagi rin na masaya siyang makipaglaro kay Ryo, pero sinabi, 1+1 hindi pa rin nagiging 2 para sa inyo. Ang mga kilos at iniisip nyo ay masyadong hindi magkasundo. Nangako siyang makikita muli si Ryo sa susunod na pagkakataon. Tumingin sina Sakaki at Ryo at napansin nilang hindi pa tapos ang laban ni Yusa, na nakakagulat. Lahat ay napagtanto na hindi naman malalakas ang mga kalaban, si Yokokawa ang may kakaibang kilos. Ang kabilang koponan ay nagsimulang e-target siya. Nagpa siya si Yusa na siya na ang magdadala sa koponan. Naabot ng kanilang mga kalaban ang match point. Si Yusa, naiinis, ay naglunsad ng kontra-atake na may sunod-sunod na mga smash, naganap na nagbago ng takbo ng laban. Pero kahit siya ay umabot na sa kanyang limitasyon. Lumampas ang shuttle kay Yusa, pero somehow ay nailigtas ito ni Yokokawa, at tinapos ni Yusa ang laro. Tagumpay na nakuha, nanalo rin sina Taichi at Yuji sa kanilang laban, kahit na hindi ito naging madali. Pagkatapos ay dumating ang nakakagulat na balita, natalo si Kapitan Hongo. Natalo sa isang taong hindi nila kilala, si Date, isang 2 taon na hindi man lang magaling noong nasa gitnang paaralan. Pero marahil pagkatapos mag-enroll sa Saitama Academy, nagbago ang lahat. Humingi ng tawad si Yokokawa kay Yusa para sa kanyang pagkakamali. Si Date ay tumawa sa sitwasyon, sinabing, nakakahiya.
Talagang maling paaralan ang pinili mo, ano? Pinagtawanan niya si Yusa dahil pinili nito ang mas mahina na paaralan kahit na kaya naman nitong pumasok sa mas magagandang paaralan. Si Yusa ay nagpasalamat lang sa kanya at hindi pa nga nakilala kung sino si Date. Naiinis, umalis si Date ng galit. Ang pinagsamang ensayo ng dalawang paaralan ay naganap ng maayos. Kinabukasan, patuloy pa ring iniisip ni Ryo ang sinabi ni Miyagi. Hindi niya lubos na naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Biglang naging mausisa ang natitirang bahagi ng koponan kung bakit sumali si Yusa sa club sa unang pagkakataon. Tinanong nila si Ryo, pero hindi siya nakikinig at wala rin siyang ideya. Pagkatapos, inilipat nila ang kanilang atensyon sa isang poster ng isang magandang babae. Wala sa kanila ang nakapansin na siya pala ang nakatatandang kapatid ni Ryo. Dumating si Hango at inihayag na siya ang diyosa ng club. Naguguluhan ang mga lalaki, ano ba ang ibig sabihin ng diyosa sa kontekstong ito? Dahil sa injury ni Yokokawa, kinailangan niyang pumunta sa ospital para sa check-up. Natapos na naman ang isang sesyon ng pagsasanay. Nalaman na ni Yusa kung ano ang pinsala ni Yokokawa, sobra siyang nag-ensayo. Ayaw na ni Yusa na maging tamad siya. Ang layunin niya ay manalo ng 3 sunod-sunod na laban, kaya ayaw niyang maulit ang nangyari noon. Pagkatapos, nag-open up si Yokokawa at ipinaliwanag ang mga bagay sa buong koponan. Sinabi niya na kahit na magaspang at tuwid si Yusa, sa kaloob-looban nito ay mabuti siyang tao. Pagkatapos ay tinanong niya ang koponan, ano sa tingin niyo ang kahinaan ni Yusa? Panipi. Nag-isip si Matsuda ng isang segundo at sinabi, sa totoo lang, sa tingin ko wala siya. Naalala ni Yokokawa, noong unang taon niya, sobrang nag-ensayo siya na nabali ang paa niya at kinailangan niyang huminto sa lahat ng bagay sa loob ng 1 buwan at kalahati. Ito ay pagkatapos lang niyang mapareha kay Yusa sa double. Kung nagpalit lang sila ng mga partner, walang magsasalita, pero tumanggi si Yusa na magpalit. Mula noon, nag-iisa na lang siyang nakikipagkompetensya sa single. Minsan tinanong ni Coach Ebahara si Yokokawa kung may mga kahinaan ba si Yusa. Kaya't sinimulan ni Yokokawa na masusing obserbahan si Yusa araw-araw. At napunta siya sa parehong conclusion tulad ni Matsuda, wala talagang kahinaan si Yusa. Pero sa kanya naisip, ang tanging kahinaan ni Yusa ay ang taong nasa tabi niya. Sa double, ang mas mahina na manlalaro ay laging tina-target. Naalala rin iyon ni Ryo. Nalaman ni Yokokawa na kailangan niyang maging mas malakas pa, upang takpan ang kahinaan ni Yusa sa pamamagitan ng pagiging lakas niya. At sa pagkakataong iyon, kinilala pa ni Yusa kung gaano kalakas si Yokokawa, isang sandali na hindi kailanman malilimutan ni Yokokawa. Ang iba ay labis pa ring nag-aalala tungkol sa pinsala ni Yokokawa. Si Ryo, sa kabilang banda, ay hindi pa rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Miyagi. Naalala din niya ang lahat ng tawag sa kanyang kapatid na diyosa, pero hindi siya naglakas loob na tanungin siya tungkol dito. Kinabukasan, gusto ni Ryo na makipag-usap kay Sakaki tungkol sa isang personal na bagay. Inamin niya na hindi niya akalaing mayroon siyang anumang lakas. Kahit na nanalo siya sa singles, halos hindi lang. Sa double, hindi pa siya nananalo ng kahit isang laban. Kaya't nagtanong si Ryo, okay lang ba talaga na mag-double ako? Tumingin si Sakaki sa kanya at sinabi, talagang tanga ka. Kung may hindi gumagana para sa iyo, gawin mong gumana ito. Subukan mong ibigay ang lahat, at kung hindi pa rin ito magtagumpay, saka natin pag-usapan ang pagsuko. Ang dalawang mas matatandang kasamahan ay nakikinig mula simula. Lumingon si Ryo sa kanila at tinanong tungkol sa diyosa na bagay. Ipinahayag ni Hango na ang diyosa ang nag-invite kay Yusa na sumali sa club. Nahulog si Yusa sa pag-ibig sa unang tingin, at iyon ang dahilan kung bakit pinili niya ang badminton club. Sa wakas ay napagtanto ni Ryo, ang papuri ni Yusa tungkol sa kanyang apelyido noong nakaraang araw ay dahil dito. Hindi siya makapaniwala na may crush si Yusa sa kanyang kapatid. Idinagdag ni Hango, ang mapareha sa double, iyon ay tadhana. Walang agad na nagkakasundo. Kailangan mong maglaan ng oras para dito. Parang sa lugaw na lumalambot lamang kapag dahan-dahan itong pinakuluan. Papalapit na ang torneo. Pinayuhan ni Coach Ebahara ang koponan na simulan ang pagsasanay ng may ganap na seryosidad. Dumating si Yokokawa sa tamang oras, inihayag na kailangan lang niya ng 3 araw na pahinga at magiging maayos na siya. Lahat ay nakahinga ng maluwag nang marinig iyon, lalo na si Yusa. Ang buong koponan ay nagkaisa na may determinasyon na manalo sa inter-school tournament. Magsisimula na bukas ang bakasyon sa tag-init. At ang pag-aaral ni Ryo ay muling nasa ilalim ng pagsusuri. Binalaan siya ni Coach Ebahara, kahit gaano kaliit, kailangan mong ayusin ito. Kung hindi, maaapektuhan ang iyong mga aktibidad sa club.
Nang malaman ng ama ni Rio ang tungkol sa kanyang mga grado, pinagsabihan siya nito. Ang pangako ni Rio sa simula, na gagawin niya ang lahat, ngayon ay tila mga walang laman na salita na tinangay ng hangin. Kung patuloy na babagsak ang mga bagay-bagay, pipilitin siya ng kanyang tatay na umalis sa club. Naisip ni Rio, kung hindi ako makakapaglaro ng badminton, mamamatay ako. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi tumakbo ng mabilis para makahabol. Pati si Uchida ay nagulat na wala pang nagagawa si Rio na mga takdang aralin mula pa noong Mayo. Gayunpaman, pumayag siyang tulungan si Rio na makabalik sa tamang landas. Ang binata ay nagtatrabaho ng walang tigil araw at gabi upang matapos ang kanyang mga takdang aralin. Dahil iniwan niyang nakabukas ang aircon buong gabi, nagkasipon si Rio kinabukasan. Ipinaalam niya sa buong koponan ang kanyang kalagayan. Talagang gusto niyang makita ang paligsahan sa pagitan ng mga paaralan. Pumunta ang buong koponan sa Shiro Mine Shrine, na sumasamba sa Diyos ng Palakasan, upang manalangin at humiling na manalo ang kanilang paaralan sa pambansang torneo. Pumunta si Rio sa klinik at na-diagnose na may trangkaso. Samantala, sa Toriumi Gymnasium, ginanap ang seremonya ng pagbubukas ng torneo, kung saan nagtipon-tipon ang lahat ng pinakamahusay na manlalaro mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagkaroon ng bangungot si Rio, na panaginipan niyang iniwan siya ng kanyang koponan. Habang nagpapatuloy ang torneo, ang mga kapatid na Taichi at Yuji ay nasa mahusay na kondisyon. Noong gabing iyon, bumalik ang buong koponan at nakipag-usap kay Rio. Tinanong nila ang tungkol sa kanyang kalusugan, at sinabi niya na mas mabuti na siya. Napalakas ang loob ng koponan nang marinig iyon at sinabi sa kanya na nakarating sila sa semifinals. Kahit may sakit, buong puso niyang sinuportahan ang koponan. Kinabukasan, nagpilit si Rio na mag-practice, tumangging magpahinga. Sa semifinals ng koponan laban sa Yokohama Minato, isang mahalagang puntos na lang ang natitira upang makamit ang tagumpay laban sa Futaba School. Agad na tinapos ni Yusa ang laban, at dumating ang mga resulta. Nakapaglaan si Rio ng kaunting oras para tapusin ang kanyang takdang aralin. Samantala, natalo ang magkapatid na Taichi at Yuji, kasunod ng pagkatalo ni Hango. Nakapagtagumpay si Yusa. Sa bahay, sabik na naghintay si Rio ng balita mula sa koponan. Natalo si Yokokawa sa kanyang laban. Nang marinig ni Rio ang sunod-sunod na pagkatalo ng koponan, nawalan siya ng gana kumain. Ngayong taon, hindi nanalo ang koponan sa team event. Lahat ay labis na nadismaya. Si Rio, na hindi alam kung ano ang gagawin, nagjogging upang maklear ang kanyang isip. Sa double event, nagtagumpay sina Yusa at Yokokawa sa isang napakagandang panalo. Kung mananalo rin sila sa single finals, makakakuha sila ng 2 sa 3 kategorya. Si Yusa ay nasa gilid na ng tagumpay. Si Date ay ibinibigay din ang lahat. Pareho silang todo, umaatake at nagtatanggol ng hindi sumusuko. Ang shuttlecock ay patuloy na naglalabanan. Inihagis ni Yusa ang shuttlecock, ibinalik ito ni Date, at naset up si Yusa para sa isang smash, at nakapunto si Yusa. Nanalo si Yusa. Bitter pa rin si Date pagkatapos ng laban. Sa kabila ng pagkapanalo sa 2 kategorya, pangatlo lamang ang nakuha ng Yokohama Minato. Habang nag-e-ensayo, hindi inaasahang nakasalubong ni Rio sina Hiroto at Shizuo. Masaya ang tatlo na magkita muli pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi ni Rio sa kanila ang tungkol sa torneo, at inamin nila kung gaano kalakas ang Yokohama Minato. Ipinahayag din nila na nakarating sila sa ikatlong round ngunit hindi nila ito nabanggit at kanina dahil hindi nila akalaing ito ay dapat ipagmalaki. Tinanong nila kung kumusta si Rio, at sinabi niyang nagkasipon siya at hindi siya nakapunta sa torneo. Ang dalawa ay nagulat, iniisip na si Rio ay umabot na sa mas malayo kaysa sa kanila. Pareho pa rin silang umaasang makakalaban si Rio balang araw. Susunod ay ang rookie tournament. Dahil kasama ang mga doubles match, umaasa silang magkatapat sila. Humiling sila na umalis para mag-ensayo. Ang buong grupo ay nagplano ng isang sorpresa para kay Rio. Pagdating nila roon, nakita nila si Rika at nahulaan, baka siya na ang girlfriend ni Rio. Nakilala siya ni Uchida bilang ang Diyosa. Sa mga sandaling iyon, umuwi si Rio at tinawag ang kanyang kapatid na babae. Nagulat ang grupo, lumalabas na ang Diyosa ay kapatid na babae ni Rio. Sa loob ng bahay, nakiusap si Sakaki kay Rika na makipag-date sa kanya, pero syempre, wala siyang pag-asa. Gayunpaman, nanatili pa rin ang lahat para magbonding at magsaya. Namangha sila na ang tinatawag na Diyosa ay kapatid pala ni Rio. Hindi pa rin nila naiintindihan kung bakit siya tinatawag na ganoon. Nagkunwari si Rio na walang alam at nagpretend na hindi rin niya alam.
Nagpatuloy ang grupo sa pag-uusap tungkol sa kamakailang torneo. Bagaman natalo sila ngayong taon, determinado ang lahat na makabawi sa susunod na taon. Si Yusa, na siyang may pinakamalaking pag-asa na manalo sa team event, ay labis na nalungkot at umiyak pa. Nangako ang koponan na mananalo sa team event sa susunod na taon. Pagkatapos umalis ng lahat, napansin ni Rika na nakatungo ang kanyang kapatid. Akala ni Rio na baka hindi na siya makapaglaro ng badminton. Habang sumali ang koponan ni Shizuo sa torneo, siya ay nag-practice lamang at nauwi sa pagiging nahuhuli. Tinanong siya ng kanyang kapatid kung gusto ba talaga niyang mamuhay ng ganito kapasive at hinikayat siyang ipahayag ang tunay niyang nararamdaman. Pagkatapos, pinag-usapan ni Rio ang pangako na ginawa niya sa kanyang dalawang kaibigan. Umaasa ang kanyang kapatid na tutuparin niya ang kanyang pangako. Binanggit din niya kung paano sinabi ni Yusa noon na kung mananalo siya sa lahat ng tatlong kaganapan, dapat siyang pumayag na makipag-date sa kanya, ngunit matigas siyang tumanggi. Biglang naisip ni Rio, iyon ba ang dahilan kung bakit umiyak si Yusa? Noong gabing iyon, ipinagpatuloy ni Rio ang kanyang pagja-jogging, naaalala ang sinabi ng kanyang mga kasama, at nagpa siya na manatiling matyaga hanggang sa huli. Ang buong koponan ay nagpatuloy sa pagtatrabaho ng walang tigil, biro-birong sinasabi na ito ay para kumita ng pera at magpakasal. Si Matsuda ay labis na pagod na pagod. Nagsimula na ang training camp. Dahil hindi na magiging bahagi ng club ang mga estudyanteng nasa ikatlong taon, muling babaguhin ang lahat simula sa araw na iyon. Si Yokokawa ay magiging kapitan ng koponan. Ang training camp ay tatagal ng 4 na araw. Lahat ay handa nang ipagpatuloy ang layunin na manalo ng kampyonato, isang layunin na hindi naabot ng dating kapitan na si Hango at ng kanilang mga nakatatanda. Ngunit lahat ay nagulat nang makita si Hango dito, lumabas na siya pala ang nagpunta para sanayin ang buong koponan. Sa mga sandaling iyon, pagod na ang lahat, matapos tumakbo ng mga laps sa labas, akala nila makakapaghawak na sila ng kanilang mga raketa, ngunit nalaman nilang kailangan pa nilang mag-sprint drills sa loob. Nagpa siya si Rio na gawing armas ang kanyang mga lakas. Para magawa iyon, alam niyang kailangan niya ng tibay ng katawan muna. Kaya, nakita niya ang pagsasanay na ito bilang isang paraan upang maunawaan kung paano talaga gumagana ang badminton. Pagkatapos ng sprint drills, lahat ay pagod na pagod. Kahit nasagana ang hapunan ng gabing iyon, walang makakain ng marami. Pero humingi pa ng dagdag si Rio, sinabing kung hindi siya kakain, paano siya magkakaroon ng lakas. Nang marinig iyon, ibinigay din ng lahat sa kanya ang kanilang pagkain. Ang totoo, hindi nila ito natatapos at ayaw nilang magmukhang masama sa harap ng mga tauhan ng kusina. Pagbalik sa kwarto, nakakita si Rio ng laso malapit sa kama ni Matsuda at nagbiro, ganito ba talaga kakyot si Matsuda? Ipinaliwanag ni Matsuda na regalo ito mula sa ilang mga babae kaninang araw. Malinaw na naalala ni Rio at inilarawan kung ano ang suot ng bawat babae. Nagulat si Matsuda na kayang alalahanin ni Rio ang bawat detalye sa paligid niya ng napakabuti, kahit noon pa, kaya niyang pag-iba-ibahin sina Taichi at Yuji. Sabi ni Rio, ang kanyang kapatid na babae ang nagpasikat sa kanya ng ganito ka-observant. Mula pa noong bata sila, kaya niyang gawin ang lahat at palaging tapat at tuwid sa mga tao. Kaya naman nahubog niya ang ugali na magbigay ng matinding pansin sa mga bagay. Inihambing niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid sa araw at buwan. Akala ni Matsuda na kahanga-hanga iyon, ang ganitong mga kasanayan sa pagmamasid ay isang mahusay na sandata sa badminton. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, pumasok si Sakaki, na gustong matulog agad. Nalaman ni Matsuda na ang pagkakaroon ng mata ng tagamasid ay maaaring maging pinakamakapangyarihang sandata. Kinabukasan ay nagdala ng isang sorpresa. Ibinahagi ni Matsuda na humilik ng husto si Sakaki buong gabi, na naging dahilan para hindi makatulog sina Matsuda at Rio. Hindi lang iyon, hindi rin mapakali si Sakaki sa kama. Pagkatapos ay dumating si Hisakowa, isang alumnus ng paaralan at ngayoy pansamantalang coach. Kasalukuyan siyang estudyante sa universidad sa Sokyo. Sinabi niya na tutulong siyang sanayin ang koponan na parang ito ay isang totoong torneo. Una, pinaharap niya sina Yusa at Hango sa 5 puntos bawat round, nagpapalit ng mga manlalaro tuwing 5 puntos. Nagsimula si Rio na maingat na magmasid. Napansin din siya ni Hisakowa. Sinuri ni Rio ang laro at napagtanto, marahil ang susi ay ang hindi paggawa ng maraming pagkakamali. Sa katunayan, parehong bihirang nagkakamali sina Yusa at Yokokawa. Nang dumating ang turno ni Rio, sinubukan niyang maglaro ng walang pagkakamali, ngunit natalo pa rin siya ng 3 puntos. Kaya tila hindi maiiwasan ang mga pagkakamali. Ano ang dapat niyang gawin ngayon?
Patuloy siyang nanood at napansin na kadalasang bumabalik lamang ng mga shot si Yokokawa, habang si Yusa naman ay naglalagay ng mga mahihirap na shot. Doon naintindihan ni Ryo, para mapanatili ang rally at makontrol ang ritmo, kailangan niyang lumikha ng mga zone na hindi kayang sagutin ng kalaban. Hindi inaasahan, pinalitan si Ryo upang maglaro. Sinubukan niyang ilapat ang dalawa niyang kamakailang kaalaman, at sinalakay ni Yusa ang eksaktong lugar na hinulaan ni Ryo. Sinimulan ni Ryo na hulaan ang susunod na hakbang ni Yusa, sinusubukang maibalik ng tama ang shuttle. Napagtanto ni Ryo na hindi lang basta malakas ang palo ni Yusa, gumagawa siya ng mahihirap na shot sa kalagitnaan ng rally. Nagpasya si Ryo na maglatag ng bitag. Hindi inasahan ni Yusa na naglalaro siya ng seryoso. Nagsimula si Ryo na bumuo ng plano sa laro, pero binago ito ni Yusa, na nagpaligaw kay Ryo. Nagbanggaan ang dalawa sa isang matinding rally, na nagpanatili sa buong silid na nakatutok sa laban. Walang isa man sa kanila ang nagkamali. Doon napagtanto ni Ryo ang pagkakaiba ng nakaraan at kasalukuyan, noon, siya ay nagre-react lamang. Ngayon, siya na ang kumokontrol sa takbo ng laban, tumulo ang pawis sa mata ni Yusa, at sinunggaban ni Ryo ang pagkakataon sa pamamagitan ng isang smash para makapuntos. Sobrang saya niya, gumana ito. Nagpatuloy ang laban. Hindi na ito pinabayaan ni Yusa at sumagot siya ng isang smash, sinundan ng 4 na sunod-sunod na puntos. Pinantayan niya ang score. Na-impress si Uchida, na panatili nila ang rally sa loob ng 32 na shot. Tinanong ni Hisakawa si Ryo kung may napansin siya, at nang tumango si Ryo, pinuri siya nito, sinabing tiyak na siya ang nakababatang kapatid ni Rika. Nagulat si Yusa, ikaw pala ang kapatid ni Rika. Wala siyang ideya, lumalabas, lahat ng iba ay alam na maliban sa kanya. Pagkatapos, muling nagulat si Hisakawa nang magmungkahi ng isang training match laban sa Sokyo University. Ang mga nakatatanda ay sabik na ipasa ang ilaw sa mas batang henerasyon. Pinagkatiwalaan ni Coach Ebahara ang mga alumni na tulungan ang koponan na manalo. Nang marinig ito, nakaramdam ng inspirasyon ang koponan, kailangan nilang ipamana ang kaloob na iyon at ipagpatuloy ito. Si Yusa, gayunpaman, ay galit na hindi sinabi ni Ryo na siya ang kapatid ni Rika. Hindi niya alam kung ano pa ang maaaring itinatago ni Ryo. Naalala ni Ryo ang payo ng kanyang kapatid at nagkunwari na wala siyang alam. Si Yusa ay galit na galit, alam niyang nagpapanggap si Ryo. Sa ikatlong araw ng training camp, ipinagpatuloy ng koponan ang kanilang masusing rehimen. Sa araw na iyon, biglang bumisita si Rika sa club. Narinig niya ang balita na nalantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang kapatid ni Ryo. Si Hisakawa ay nagulat, ganito pala ang tipo ni Yusa. Nagdala siya ng homemade jelly para kay Coach Ebahara. Akala ng coach na talagang kawili-wili si Ryo. Dumating si Yusa, at agad siyang pinagsabihan ni Rika dahil hindi niya napanalunan ang lahat ng 3 torneo. Nakiusap si Yusa ng isa pang pagkakataon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Rika, sa parehong kondisyon tulad ng dati. Nangako si Yusa na magiging iba ang koponan sa pagkakataong ito. Si Uchida pa rin ang pinakamabagal sa grupo, pero nagawa niyang tapusin ang mga ehersisyo. Hinihikayat ni Rika ang lahat na gawin ang kanilang makakaya. Inanunsyo ni Coach Ebahara na magkakaroon sila ng karaniwang, ranking tournament, bago umalis ang koponan, sa pagkakataong ito, upang pumili ng mga manlalaro para sa rookie tournament sa Nobyembre. Hindi lalahok sina Yusa at Yokokawa sa ranking tournament, maghahanda sila ng hiwalay upang maghanda para sa pambansang torneo. Pinayuhan ng coach ang lahat na seryosohin ang pagkakataong ito. Humiling si Yusa ng pahintulot na hamunan ang lahat ng mga first year. Pagkatapos makuha ang pahintulot, agad niyang inimbitahan ang lahat na maglaro. Isa-isa silang humarap sa kanya, ngunit sa huli, lahat ng 6 ay naiwan na nakadapa sa court. Lahat ay nauunawaan kung gaano kahirap talunin si Yusa. Ipinahayag ni Matsuda na siya ay maglalayon para sa pinakamataas na pwesto sa rookie tournament. Si Taichi at Yuji ay sabik na makaganti sa kanilang mga dating kalaban. Pinukaw ni Sakaki ang lahat sa pamamagitan ng pagsasabing ang buong rookie tournament ay mapapasa kanila ng mga first-year students sa pagkakataong ito. Pagkatapos, isang double match ang ginanap, Taichi at Yuji laban kina Ryo at Sakaki. Pagkatapos ng ilang palitan ng bola, nagbanggaan sina Ryo at Sakaki dahil sa kakulangan ng koordinasyon. Paulit-ulit na nangyayari ang parehong bagay, hindi sila magkasundo. Pareho nilang napagtanto na ang paglalaro ng double ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Wala namang ideya ang iba kung ano ang sinusubukan gawin ng dalawa. Bigla, iminungkahi ni Sakaki na hatiin ang court sa dalawa,
Iniisip na makakatulong ito sa bawat manlalaro na mag-focus sa kanilang sariling zone. Ngunit sinadyang tinamaan ni Taichi at Yuji ang gitna, na nag-iwan kay Ryo at Sakaki na hindi alam kung sino ang dapat tumugon. Nawasak ang laban. Pagkatapos, pareho na lamang nilang inamin na kailangan pa nilang magtrabaho ng mas mabuti. Napansin ni Hisakawa at sinabi na dapat nilang talikuran ang buong ideya ng paghahati ng court, at sa halip ay matutunan mula sa kung paano naglaro ng malaya at intuitively ang magkapatid na Taichi Yuji. Gayunpaman, ang pagtatanong sa dalawa ay hindi rin nagbigay ng anumang kapaki-pakinabang na kaalaman. Inisip ni Uchida na ito ay dahil palaging magkasundo ang dalawang magkapatid, nagkakaintindihan lang sila. Kaya't iminungkahi niya na gawin din ni Ryo at Sakaki ang parehong bagay. Pero agad na kinilabutan si Ryo sa ideya, lalo na pagkatapos ng kanilang mga magdamag na walang tulog, hindi niya maisip na talagang magsasama sila. Kaya't nagpatuloy ang lumang script. Si Ryo ay talagang walang magawa, at si Matsuda ay nasa parehong sitwasyon. Isang umaga, parehong maaga silang nagising. Inisip ni Matsuda na tiyak na pagod si Sakaki, pinagsasabay niya ang paaralan, mga aktibidad sa club, at pagtulong sa mga responsibilidad sa pamilya. Tinanong ni Ryo si Matsuda kung ano ang dapat niyang gawin, dahil pakiramdam niya ay talagang hindi siya bagay sa double. Hindi alam ni Matsuda ang sagot. Inamin ni Ryo na ginagawa niya lahat ito dahil sa isang pangako, dahil si Sakaki ang pumili sa kanya. Sa huling araw ng training camp, napagtanto ni Sakaki na siya ang target ng mga kalaban. Naalala niya na ang pagiging target ay nangangahulugang nakikita siya bilang mahina. Pero sa kabila noon, nanatiling determinado silang dalawa ni Ryo. Patuloy na hinahabol ni Ryo ang mga shot, tinatawag ang mga play, sinusubukang i-guide si Sakaki, pero hindi talaga makasagot si Sakaki. Naiinis, umalis siya ng galit. Sinabi ni Hisakawa sa lahat na huwag siyang pakialaman. Lumabas si Sakaki para magpakalma. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik siya. Pinagsama ni Coach Ebahara silang dalawa at tinanong kung ano ang iniisip nila habang naglalaro. Sabi ni Ryo sinusubukan lang niyang makasabay sa ritmo ni Sakaki. Si Sakaki, hindi inaasahan, humingi ng tawad. Inamin niya na siya ang kailangang mag-improve. Sinabi niya kay Coach Ebahara na marahil hindi na sila dapat sumali sa rookie tournament. Kung si Ryo ay ipapares sa iba, malamang na mas maganda ang resulta. Pero sinabi ni Ryo na ayaw niya ng iba. Ngunit sinabi ni Sakaki na iyon ay isang kasinungalingan, isang masakit na kasinungalingan. Ang pagsisinungaling ay sumasakit sa puso. Bakit nagsisinungaling ang mga tao? Bigla na lang siyang tumigil at sinabi, sige, pasensya na. Pag-usapan natin ito mamaya. Nagtapos ang 4 na araw na training camp. Binigyan ng pahinga ang koponan upang makabawi. Inanyayahan ni Uchida ang lahat sa kanyang bahay para sa isang barbecue party. Lahat ay nasa sabik, maliban kay Matsuda, na tumanggi. Agad na humakbang si Sakaki at sinubukang kumbansihin siyang pumunta. Narinig din ito ng mga nakatatanda at labis silang natuwa. Nang banggitin ni Uchida na may tupa sa menu, 2 tao ang agad na umatras, hindi sila fan. Ipinaliwanag ni Uchida na hindi makakain ni Yusa ang karne ng tupa dahil sa isang trauma niyang karanasan noong bata pa siya sa isang sheep farm, kung saan aksidenteng nakain niya ang tupa na nilalaro niya lang. Lahat ay nagulat na alam ni Uchida ang mga ganitong kakaibang tiyak na detalye. Nagtapos silang lahat sa bahay ni Uchida, nag-enjoy sa isang maaraw na barbecue sa labas ng magkasama. Lahat ay kumain ng may malaking sigla. Masaya ang mga magulang ni Uchida na makita ang kanilang anak na may dalang mga kaibigan pauwi. Naghanda sila ng isang buong piging, at kahanga-hanga, alam nila ang pangalan ng bawat miyembro ng club. Lahat ay parang mga sikat na tao. Si Ryo, bagaman, ay nalilito pa rin sa mga naunang salita ni Sakaki, ngunit nagpa siya ng ipagsawalang bahala ito sa ngayon. Noong hapon na iyon, pinasalamatan nila ang mga magulang ni Uchida at nagpaalam. Pagkatapos, muling lumabas ang grupo at sumama sa grupo ni Ayumi. Naglaro sila ng mga laro, kumain, at nag-enjoy ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat ng kasiyahan, lihim na humingi si Matsuda ng pabor kay Ayumi, na pag-isahin sina Ryo at Sakaki, umaasang makakapag-usap na sila. Tinulungan ng grupo na mangyari ito. Tinanong ni Ryo si Sakaki tungkol sa kanilang double partnership. Sabi ni Sakaki na baka subukan muna ng club ang ibang mga pares bago magdesisyon. Doon naisip ni Ryo, ayaw na ni Sakaki na makipag-double sa kanya. Si Ryo humingi ng paliwanag, ikaw ang pumili sa akin, tandaan mo. Pero muling umiwas si Sakaki, sinabing pag-uusapan nila ito sa susunod, at tumakbo bago pa makapagsalita si Ryo ng higit pa. Noong gabing iyon,
Nagtipon-tipon ang lahat sa bubong ng isang inn na may mainit na bukal upang manood ng mga paputok. Huli na dumating si Ryo. Tinanong ni Matsuda kung nag-usap na siya kay Sakaki. Umamin si Ryo, tumakbo siya. Sinubukan ni Matsuda na tawagan, pero hindi sumasagot si Sakaki. Bigla, narinig nilang lahat ang kanyang ringtone na umaabot mula sa itaas, nahulaan nilang nasa itaas na dekada siya. Sinundan nila ang tunog at natagpuan siya roon. Tumingin si Sakaki at sinabi niyang talagang parang tadhana iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkasundo ang lahat, hindi nila hahayaang patuloy na tumakas si Sakaki sa kanyang mga responsibilidad. Nakaramdam ng labis na hindi komportable si Sakaki, at gusto niyang maging tapat si Ryo sa kanya. Gusto rin niyang maging malakas tulad ni Ryo, pero ang pag-asang iyon ay naglaho na. Naiwan siya at naging pabigat. Kaya naman akala niya mas mabuti kung makipag-partner si Ryo kay Matsuda. Pinapaalala ni Ryo sa kanya na pareho nilang sinabi na susubukan nilang magkasama. Tinukoy ni Taichi at Yuji na hindi lang kay Sakaki ang problema, may problema rin si Ryo. Ang problema ay hindi nagtitiwala si Ryo kay Sakaki. Parang mas naging tagapag-alaga siya ni Sakaki. Sinabihan siya nilang mag-relax, na huwag isipin na hindi kayang ayusin ni Sakaki ang mga bagay-bagay. Sa ngayon, nakikita ni Taichi at Yuji ang isa't isa bilang pantay, ganun talaga dapat. Doon napagtanto ni Ryo na sinusubukan niyang gayahin si Yusa, na kumikilos bilang cool na tagapagtanggol ng kanyang mga kasamahan, pero hindi niya ito nagagawa ng maayos. Bumalik ito sa kanya. Humingi ng tawad si Ryo kay Sakaki para sa lahat. Si Sakaki ay nagsimulang ilista ang kanyang mga pagkakamali at tinanggap ang responsibilidad sa harap ni Ryo. Muling hiniling ni Ryo kay Sakaki na ipagpatuloy ang paglalaro ng double kasama siya. Bago makasagot si Sakaki, biglang umiyak si Uchida. Sabing mahal na mahal niya silang dalawa. Nagsimula nang sumabog ang mga paputok. Samantala, tahimik na nagdaramdam si Ayumi matapos siyang baliwalain ni Matsuda buong araw. Maya-maya, bumalik sina Matsuda at ang iba pa. Namumula, pinuri ni Matsuda si Ayumi sa kanyang kasuotan, sinabing maganda ito. At kaya, sabay-sabay nilang pinanood ang mga paputok. Mula noon, nagpatuloy ang grupo sa pagsasanay hanggang sa katapusan ng Oktubre. Nakuha nila ang bawat available na pwesto sa darating na rookie tournament. At sa wakas, dumating na ang araw, nagsimula na ang Kanagawa Rookie Tournament. Nakuha ni Taichi at Yuji ang unang pwesto sa kompetisyon ng double. Kahit natalo sina Ryo at Sakaki, nangako silang lalakas silang magkasama. Sa kompetisyon ng single, lahat ay naglagay ng taya, at ang finals ay naging isang hindi inaasahang laban, Matsuda vs Ryo. May usapan sa mga manonood na ngayong taon, nagkasabay ang schedule ng pambansa at Olimpiko, kaya maraming mga pangunahing manlalaro ang hindi sumali sa rookie tournament. Pero wala namang pakialam si Matsuda sa mga iyon. Si Ryo ay nasa sabik, at labis na nabigla. Ito ang kanyang kauna-unahang final sa torneo. Dumating ang grupo ni Ayumi upang mag-cheer para kay Matsuda. Parehong naghanda ang mga manlalaro para sa isang matinding laban. Minsan sinabi ni Coach Ebahara na kung maghaharap ang mga manlalaro mula sa parehong paaralan, mananatili siyang neutral. Sa totoo lang, hindi naman siya kailanman may kinikilingan. Ang payo niya kay Ryo, isipin mo kung ano ang mayroon ka na wala ang kalaban mo, at kung ano ang mayroon sila na wala ka. Gamitin mo yan sa iyong kalamangan. Ang lakas ni Matsuda ay ang teknika. Akala ni Ryo na ang kanya ay perseverance. Nagpasya siyang subukan ito at kunin ang inisyatiba. Matsuda ang unang nag-serve. Nagsimula ang laban. Kaagad, kontrolado ni Matsuda ang takbo ng laro. Sinubukan ni Ryo na basahin siya, nagpalagay sa kaliwa, pero ipinadala ni Matsuda ang shuttle sa kanan. Nakuha ang unang puntos ng Game 1. Manatiling matindi ang laban. Patuloy na pinipilit ni Matsuda ang kanyang pinahusay na teknik. Nalaman ni Ryo na ang pagiging matyaga at pagbabalik ng mga shot ay hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na umatake. Si Matsuda naisip sa sarili, sa ganitong takbo, kaya ko ito. Patuloy na dumadami ang mga puntos. Si Matsuda ay nasa 8 puntos na ang lamang, papalapit na sa game point. Sa isang rally, nakagawa si Ryo ng mahirap na depensa. Nakita ni Matsuda ang pagkakataon at naghanda na mag-smash, pero sa halip, nag-drop shot siya. Nagmamadali si Ryo na ibalik ito, pero hindi nakalampas ang shuttle sa net. Si Matsuda ay malinis na nakuha ang game 1. Lahat ay ayon sa plano. Sa game 2, pinanatili niya ang presyon gamit ang isang all-out na estratehiya ng opensa. Hindi makahanap ng butas si Ryo. Sumigaw si Uchida ng payo, magtiis ka lang. Hintayin mong mapagod siya, saka ka umatake.
Napansin ni Ryo, si Matsuda ay labis na nagpapawis, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagod na ba siya? Nagpa siya si Ryo na patuloy na magmasid ng mabuti at maghintay ng tamang pagkakataon. Nagsimula ang Game 2. Muli na namang kontrolado ni Matsuda ang takbo ng laro, pinipiga si Ryo hanggang sa kanyang mga limitasyon. Kahit na tama ang hula ni Ryo, hindi siya nakasabay. Sa 11 point break, umaasa ang lahat na hindi magmamadali si Ryo, maghintay lang ng may pasensya. Pero handa na si Matsuda na tapusin ito. Sinabi ni Coach Ebahara na manatiling kalmado siya, pero gusto nang tapusin ni Matsuda ito ngayon. Tinanong ni Uchida si Ryo na mag-isip, ano ang pinakaayaw ni Matsuda kapag pagod na siya. Nag-isip si Ryo, pagkatapos ay nagkaroon ng ideya, at nagpa siya itong subukan. Nang magpatuloy ang laban, nagsimula ng manguna si Ryo. Nakapuntos siya kaagad. Nakita ito ni Uchida, ginagamit ni Ryo ang sariling estilo ng paglalaro ni Matsuda laban sa kanya. Napagtanto rin ito ni Matsuda, ginagaya siya. Ang score ay umabot sa 11 hanggang 10. Patuloy na ginaya ni Ryo ang mga taktika ni Matsuda. 11 hanggang 11. Nagtunggali sila ng matindi, puntos sa puntos. Tumaas ang score sa 21 hanggang 20. Sinabi ni Ryo sa sarili niya na kailangan niyang mag-focus. Si Matsuda ay naghahanda na para sa panalong shot. Hindi sinadyang e-swing ni Ryo ang shuttle. Tiyak na bumagsak ito sa labas, 21, all. Patuloy na ginamit ni Ryo ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid at matagumpay na nakapuntos muli, kinuha ang kontrol ng laro. Nagpatuloy ang laban. Nagpakawala si Matsuda ng malalakas na smash, at nahirapan si Ryo na ibalik ang mga ito. Ngunit nagsimula nang mapansin ni Matsuda, binabasa na ang kanyang mga shot. Tumugon si Ryo ng isang smash na kanya ring ginawa. Sinubukan ni Matsuda na ibalik ito, pero hindi nakalampas ang shuttle sa net. Game 2 ay napunta kay Ryo. Si Matsuda ay hingal na pagkatapos ng dalawang matinding laro. Pinayuhan siya ni Coach Ebahara, huwag mong kalimutan kung sino ka. Samantala, paulit-ulit na mamarming si Ryo sa sarili. Mag-focus, mag-focus, mag-focus. Nagsimula ang huling desisibong laro. Ang rally ay walang tigil, ang shuttle ay patuloy na nagbabalik-balik ng walang katapusan. Nagtataka si Matsuda, dapat ba siyang maglaro ng mas may kakayahang umangkop? Dapat ba siyang magpakatatag? Si Ryo, sa kabilang banda, ay nanatiling nakatuon. Maingat siyang nagmasid, binabasa ang galaw ni Matsuda. Kahit na sinubukan siyang lokohin ni Matsuda, hindi ito nagtagumpay. Sa 11 point break, biglang napagtanto ni Ryo, ang kanyang katawan ay nagsimula ng kumilos ng mag-isa. Lahat ay nagulat, walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Si Ryo ay nakaramdam ng gaan, parang lumulutang siya, at talagang ikinatuwa niya ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay habulin ang shuttle. Sumayaw siya sa buong court na parang isang taong may misyon, yung klase ng galaw na nagpapasigla sa madla. At ang nagwagi sa Game 3, ay si Ryo. Opisyal na niyang tinalo si Matsuda. Hindi pa rin niya lubos na mapaniwalaan ito. Nangako si Matsuda, sa susunod, hindi ako matatalo. Inamin din niya na mula ngayon, kailangan niyang mag-focus ng higit pa sa pisikal na pagsasanay kasama ang kanyang coach. Itinuro ni Hisakawa na may mas mahalaga pang bagay, alam din ito ni Coach Ebahara, si Uchida. Talagang umaasa siya na makikilala at mapapaunlad ni Uchida ang kanyang mga kakayahan sa pamumuno. Tungkol kay Ryo, ito ang unang pagkakataon na siya ay nasa tuktok. Sobrang saya niya. Susunod, haharapin niya si Shizo. Nang gabing iyon, habang pinag-uusapan nila si Shizo, tumawag si Shizo kay Ryo. Mayroon siyang gustong sabihin, bukas, gusto kong ibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Dumating ang susunod na araw ng torneo, ngayon ang araw ng team match event. Sa gulat ni Ryo, nakita niyang may sugat ang binti ni Shizo. Napansin din iyon ni Coach Ebahara, at sinabi kay Ryo, iyan ang kanyang kahinaan. Targetin mo. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.